When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share. When his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Just by death reckoned mine, living with Jesus a new life divine, looking to Jesus till glory doth shine. Moment by moment, O Lord, I am thine. Moment by moment, I'm kept in his love. Moment by moment, I fly from above, looking to Jesus till glory doth shine. Moment by moment, O Lord, I am thine. Never a trial that he is not there. Never a burden that he doth not bear. Never a sorrow that he doth not share. Moment by moment, I'm under his care. Moment by moment, I'm kept in his love. Moment by moment, I fly from above, looking to Jesus till glory doth shine. Moment by moment, O Lord, I am thine. Never a heartache and never a groan, never a teardrop and never a moan, never a danger but there on the throne. Moment by moment, he thinks of his own. Moment by moment, I'm kept in his love. Moment by moment, I fly from above, looking to Jesus till glory doth shine. Moment by moment, O Lord,
hath not fear, never a sickness that he cannot heal. Moment by moment, in woe or in weal, Jesus, my Savior, abides with me still. Moment by moment, I'm kept in His love. Moment by moment, I've life from above. Looking to Jesus till glory does shine. Moment by moment, oh Lord, I am thine. Magandang gabi mga kapatid. Dahil Biyernes po ng gabi, napakabilis po ng isang linggo na po. Biyernes, tapos bukas Sabado, tapos linggo na naman. Umpisa na naman tayo hanggang pabalik-balik. Ano po? So tayo po ay nagpapasalamat ngayon sa pagkakaroon po ng pagkakataon, pagpatuloy natin ang gawain ng pangangaral sa pamagitan po ng Facebook Live. Patingin po natin ang ating mga aksyon. Maayong gabi sa inyong tanan mga aksyon. Patingin din po natin ang ating mga kakabsat na ibagarabi kada kayo amin kakabsat. Binabati rin po natin ang ating mga katugangan dyan sa may Bicol Region. Diyos marahay na banggi sa Indugabos. Ang ating mga kabugtuan dyan sa may Samar Leyte, maupay ng gabi sa tanan. At syempre, galing po sa amin, sa lugar po ng mga Kapampangan, Maya Pabengi, kiko nga. So ito po ang ating paksa sa gabing ito, ay may kaugnayan po sa araw po ng paghuhukom, Judgment Day. Ito po isang araw na itinakda na darating at di po natin ito maasahan. Dito po sa Apocalypse, Revelation sa English, chapter 20. Magsimula tayo sa verse 11 hanggang verse 15. Ito po ang ating babasahin. May kaugnayan po sa araw ng paghuhukom. Masahin po natin. At nakita kong isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon, ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at wala natagpo ang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan na mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, aklat ng buhay, at ang mga patay ay natulan ayon sa kanilang magawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. At inuluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ang kamatayan at ang Hades sa mga patay na nasa kanila, at tinatulan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ang kamatayan at ang Hades ay tinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan ng lawa ng apoy. At ang sinmang hindi natagpong nakasulat sa aklat ng buhay ay tinapon sa lawa ng apoy. So ito po isang paglalarawan sa araw ng paghukom doon po sa aklat ng Apocalypse. Ang marami pong mga pagdating po ng Panginoon, yan na po ang tinatawag nating Judgment Day. At marami pong mga spekulasyon kahit po nung panahon ni na Apostle Paul, hinggil po sa pagdating ng ating Panginoon. Halimbawa po, kinakailangang sumulat ni Pablo sa pangalawang Thessalonica sa ikalawang kabanata, unang ikatlong talata. Ngayon, inihiling namin sa inyo mga kapatid tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Yesu Kristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya.
na huwag kayong madaling matinag sa inyong pag-iisip at huwag din namang mabagabag sa pamagitan man ng Espiritu o sa pamagitan ng salita o sa pamagitan ng sulat na waring mula sa amin na para bagang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan sapagkat ito hindi darating malibang maunang maganap ang pagtalikod at mahayag ang tao makasalanan ang anak ng kapahamakan. O kahit po sa panahon po ni Pablo, sa mga taga-Thessalonica, mayroong kumakalat na espekulasyon na darating ng Panginoon. Pero sabi ni Pablo, huwag kayong padaya kanya. Sapagkat hindi darating ang araw ng Panginoon, maliban na maganap ang pagtalikod o yung apostasy, at mahayag ang tao makasalanan ang anak ng kapahamakan. Ngayon din po sa pangalawang Timoteo, sa ikalawang kabanata, 18 talata, may maling katuruan tungkol po sa pagdating ng Panginoon. At nalumis sa katotohanan at sinasabing ang muling pagkabuhay ay naganap na. Kailang ginugulong pananampalataya ng iba. Alam po natin sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto na ang pinakahuling kaaway na gagapiin o tatalunin ng Panginoon yung kamatayan. In other words, on the resurrection day, doon darating ang pagdating ng Panginoon ay magkakaroon ng pagkabuhay ng maguli ng lahat ng mga patay. Pero sabi po dito ng mga bulang tagapagturo, tapos na ang pagkabuhay ng maguli. In other words, dumating na yung Panginoon na hindi naman totoo, di ba? Dahil sa panahon tayo pa nagsasalita, hindi pa dumarating ang Panginoon. Ganon din po sa Pangalang Pedro, ito naman po ay kabaligtaran. May nagtuturo na hindi na darating ang Panginoon. Pangalang Pedro, 3 kabanata sa 4 na talata. At nagsasabi at magsasabi na saan ang pangako ng kanyang pagdating. Sapagkat buhat pa nang mamatay ang ating mga ninuno, nananatili ang lahat ng mga bagay sa dati nilang kalagayan mula ng pasimula ng paglalala. So dito naman nagsasabi, kung wala namang nagbago kanya, buhat pang lalalangin ang sanglibutan, so hindi na darating ang Panginoon, tulad ng kanyang ipinangako. So itong pagdating ng Panginoon, kahit pa sa panahon ng mga apostol, ng Apostle Paul, ay may mga maling haka-haka tungkol sa kanyang pagdating. May nagsasabing darating na siya, may naman nagsasabing hindi na siya darating. So mahalaga po sa mga Kristiyano na taglay po natin ng katotohanan, that we are fully armed with the truth to be prepared. Kasi itong mga maling mga nagsasabi tungkol sa pagdating ng Panginoon at kailangan tayo nakahanda sa pamagitan ng pananatili sa katotohanan kahit kailan dumating ang Panginoon na hindi natin kinatatakot. Dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 and 2. Mga kapatid, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangang mayroong isulat pa sa inyo, sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam ng araw ng Panginoon ay darating na gaya na magnanakaw sa gabi. So useless that we speculate about the Lord's return. Dahil maraming beses sa pangatlong beses yata, 3 beses binanggit na ang Panginoon ay darating na para magnanakaw sa gabi. Sa Matthew 24 at saka sa 2 Peter chapter 3 verse 9, verse 10. At dito rin sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 and 2. So hindi tayo dapat mag-alala sa kung kailan darating ang Panginoon dahil ang katotohanan na hindi natin alam. Kasi darating na parang magnanakaw kanya. So kinakailangan lang po tayong maging handa sa kanyang pagdating na hindi natin nalalaman. So ang katanungan, tayo ba ay nakahanda? Are we ready? Isang bagay na titingnan po natin sa ating pag-aaral, ano ba yung mga pangyayari sa araw ng paghukom? The events of judgment day. Ano mangyayari sa araw na yun? Number 1, tulad ng sinabi natin kanina, ay yung pagkabuhay na maguli ng lahat ng mga patay. The resurrection of all the dead.
doon sa Unang Korinto chapter 15, ito po yung kabanata na sa Unang Korinto na winawas to ni Pablo ang maling katuruan ng iba sa mga taga-Korinto na walang pagkabuhay na maguli. At ito pinatunayan ni Pablo na mayroong pagkabuhay na maguli. There's a resurrection of all the dead. Sa 1 Corinthians 15, dito po sa talatang 51 to verse 53, makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay. In other words, mayroon mga tao hindi mamamatay. In other words, darat lang nila pagdating ng Panginoon. Ngunit tayong lahat ay babaguhin, patay at buhay. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at ay babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ng bihis na walang kamatayan. So, yun ang resurrection day. Magkakaroon tayo ng isang katawan na hindi na nasisira. It's a spiritual body. So, pagdating ng Panginoon, yung isa sa mga bagay na mangyayari ay ang resurrection of all the dead. Yung mga premillennialist, nagtutungo sila na may gap na at least 1,007 years bago yung pagkatapos ng buhay ng mga matwid, yung pagkabuhay ng maguli ng mga masama, the wicked, the resurrection of the wicked, at saka resurrection of the righteous, there is a gap of 1,007 years. Pero dito po sa John, chapter 5, 28, 29, hindi totoo yun. Iisa lamang ang pagkabuhay na maguli. Basahin natin. Dito sa 28, huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras ng lahat na nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig kanya. Lahat ng mga patay ay mabubuhay na maguli. At magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga gawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. So, merong isang judgment day lang. There's only one resurrection of all the dead. Yung mga maling katuruan na yung daw mong masasamang patay, they will no longer be resurrected. They will be annihilated. Sila po ay mawawala. Hindi rin po totoo yun. Yung mga masama, pati mabuti, sila yung mabubuhay na maguli. Yung mga mabuti, tungo sa buhay na walang hanggan sa langit, at yung mga masama, wicked, ay sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. At ang ating hukom na walang iba ang ating Panginoon, na nung unang panahon dumating siya na may kapakumbabaan, pero ngayon siya darating sa kanyang buong kalwalhatian with all his glory. Hindi na siya hamak na anak ng karpintero, kundi siya hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa verse 31, kapag dumating ng anak ng tao na nasa kanyang kalalatihan, na kasama niyang lahat ng anghel, siya'y uupo sa tron ng kanyang kalwalhatian. Ayun ang tron ng kanyang kahatulan. Kasama ng Panginoon ang kanyang mga anghel. Kanya. So may mga anghel, sa darating siya na may buong kalwalhatian, kasama niya ang kanyang mga anghel, nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, ito po ang ating mababasa. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may tumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna kanya. At yung binasa natin sa Matthew 25 verse 31, kasama niya ang kanyang mga anghel sa kanyang buong kalalatian, sa kanyang buong kapangyarihan. Sa 2 Thessalonians chapter 1, 7-8. At kayong mga pinahihirapan ay bigyan ng kapahingahang kasama namin. Sa pagkapahayag ng Panginoong Yesus mula sa langit, na kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel, na nasa nagliliyab ng apoy na nagbibigay ng parusa sa mga hindi kumilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. So, sa po'y darating na may buong kapangyarihan at paparusahan niya ang mga taong hindi sumunod sa kanyang ebanghelyo. Siya nasa trono ng kanyang kalulatian at kapangyarihan. Binasa natin kanina sa Apocalypse chapter 20 verse 11. So siya nakaupo bilang isang makapangyarihang
hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon sa trono ng kanyang kalwalhatian. Sa Revelation chapter 20, verse 11, ito po ang ating matutunghayan. At nakita ko isang malaking tronong puti, the great white throne, at ang nakaupo roon ng lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan na walang natagpuang lugar sa kanila. So siya nakaupo sa katrono ng kanyang kapangyarihan. Ito ang judgment seat ng Panginoon. Tulad niya tayo ay sa ginawa natin, pagkagamit natin sa ating mga katawan. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang baptisay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamagitan ng katawan, maging maputi o masama. So, yun po, resurrection of all the dead. At ang atol sa atin ay ang makapangyarihang judge, ang ating Panginoon sa kanyang buong kalalatihan at kapangyarihan kasama ng lahat ng kanyang mga anghel. At tayo po titipunin at tatayo tayo sa harap ng Diyos. We'll all be gathered and stand before God. Pumalik po tayo sa binasa natin kanina. Dito po sa Matthew chapter 25. Dito po sa verse of 32. Ito ang ating mababasa. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at kanyang bukurin ang mga tao na gaya ng pagbukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. Ganyan. So tayo titipunin. At ang masakma natin dahil dadalhin na tayo sa langit at yung iba naman dadalhin sa impyerno. So anong mangyayari sa lupa? Ito ay susunugin. Meron pong katuruan na hindi rin po angkop na sinasabi ng Banalang Sulatan sa 2 Peter chapter 3 verse 7 na di umano ang mga ibang mga taong matuwid ay mabubuhay sa lupa magpakailanman. Sa 2 Peter chapter 3 verse 7, ngunit sa pamagitan ng ganitong salita ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masamang tao. So in other words, paparusayan ng mga masamang tao at lilipulin ang lupa. Ululundag po tayo sa 10 talata. Ngunit darating araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw at ang kalangitan ay maglalaho, kasabay ng malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok sa puwet ang lupa at ang magawa na araw noon ay masusunog. Ang sabi ng iba, ito raw po yung nuclear war. Kalokohan yan. Hindi masisira ng nuclear bombs ang lupa kahit anong gawin ng tao. Ito'y sisirain ng Diyos sa kanyang buong kapangyarihan. Sabi nga po sa Apocalypse 20:11, at ang langit at ang lupa ay tataas ng kanya. Dahil ito'y susunugin na ng Diyos. So in other words, kung sasabihin ng iba na tayo titira magpakailaman sa lupa, saan ka titira? Samantalang wawasakin na ng Diyos ang langit at ang lupa sa araw na yun. Yung langit yung nakikita natin sa itaas. Yung unang langit ay yung kung saan lumilipad ang mga ibon, ang atmosphere, tapos yung kalawang langit ay yung mga planeta. Yung katlong langit yung tirahan ng Diyos, di masisira yun. Yung lahat na pisikal na langit ay sisirain ng Panginoon sa Judgment Day. At tayo po yung hukuman. We will be judged. May mga aklat, books will be open. Ganyan. Ito po ay plural, ano po? Hindi lang isa aklat ang bubuksan, kundi sinasabi sa atin, books, plural. So, sabihin, kung ito'y book, isipin natin ang Biblia, ang magiging batayan ng paghukom ng Diyos. Kaso, sinasabi sa atin, books, as in plural, maramihan, hindi isa. Basahin natin. At nakita ko mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ng mga aklat, ang mga aklat. Aklat ng buhay at ang mga patay ay inatulan ayon sa kanilang magawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Books will be
open. Obviously, yung magiging batayan ng paghuhukom ay ang salita ng Diyos. In other words, sa ating mga dinatnan ng New Testament, ang salita ng Panginoon, yung mga dinatnan ng Old Testament ay ang salita sa Old Testament. Sa John chapter 12, mas yan po ang ating makikita, hindi natin dapat itakwil ang Panginoon, kundi tanggapin natin ang kanyang mga salita dahil sa huling araw, ito mga salita ang aatol sa atin. Ang kaya ang mission, bakit po tayo walang panahon sa salita ng Diyos? Ang dami-dami natin ginagawa pero hindi natin binubuksan ng Biblia. Ito maging basyan ng kahatulan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita ay merong isang mahatol sa kanya. Ang salita ng aking sinabi ang siyang hatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat ako hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama nagsugo sa akin ang siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano dapat kong sabihin at kung ano dapat kong bigkasin. Nalalaman ko ng kanyang utos ay buhay na wala hanggan, kaya ang mga bagay na sinasabi ko ay aking sinasabi sa sinabi ng Diyos. So yung salita ng Diyos ay ang buhay na wala hanggan. In other words, kung susundin po natin ang nakasulat sa aklat ng Panginoon, tayo po ay maliligtas, di ba? So, Book of Life. Ito ay sabihin natin, ito yung nakatalang sinulat ng Diyos tungkol sa mga tapat. Ano ba ang ating naging buhay? So, yung mga yung mga tapat, nakatala sila sa aklat ng buhay, nakasulat ang mga pangalan nito. So, yung mga nagsusumika na maging tapat sa Panginoon, nakasulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. So, Revelation, chapter 20, verse 12, ito po ang ating mababasa. Ito ang ating mababasa. At nakita ko ang mga patay, mga dakila, mga hamak, na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang aklat. Binuksan din ang isa pang aklat ng buhay, at ang mga patay na tulad na sa kailang magawa, ang siya nakatala sa mga ito. So, ano naging ginawa natin sa mundo? Tayo ba ay sumunod sa kalooban ng Diyos o hindi? So tayo hatun na sa ating manggawa. In other words, ano bang ginawa natin? Tayo ba ay sumunod sa kalooban ng Diyos o hindi? Napakasimple. At ang basihan ay ang salita ng Diyos. Each person will be judged by the divine standard. Ito po tayo hatun na sa batayan, saligan ng Diyos, ang kanyang salita. Binasa natin sa Revelation chapter 20, verse 12. Tayo po ihaharap sa parapan ng Panginoon. Yung binasa natin kanina, 2 Corinthians chapter 5, verse 10. At tulad ng gawa na ginawa natin sa ating mga katawan, ito po yung day of reckoning. Pag sinabi natin reckoning, ito na yung panahon ng pagkakaalam na mga bagay na mga tao, kung anong ginawa natin o hindi. So, in other words, alam na lang Diyos ang lahat ng mga bagay na ating ginawa. So, it's a day of reckoning. So, 25, sa mga barko, meron silang reckoning, kaya tinitignan nila kung sa tamang direction sila. So, ganun din pong reckoning na sinasabi rito. So, 25 verse 19, paglipas ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga liping yun at nagkipag-ayos sa kanila. So, makikipag-ayos sa atin ng Panginoon. Susukatin ng Panginoon ang mga buhay na tayo natin sa lupa. Kung tayo po ay sumunod o hindi tayo magbibigay sulit sa Diyos, we will give an account to God. Meron tayong accountability sa lahat ng ating mga ginawa. We will give an account. Tayo magbibigay sulit sa Diyos kung ano ang ating ginawa. Dito sa Romans chapter 14 verse 11 and 12, ito po ay maliwanag po mga kapatid. Sa Romans 14, basahin natin. Dito po sa 11 and 12. Sapagkat nasusulat kung paano buhay ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod sa akin at ang bawat dila ay magpupuri sa Diyos. Kaya ang bawat isa sa atin ay magbibigay siya sa Diyos ng kanyang sarili. We will give an account of ourselves. Ano bang ginawa natin? Sa mga pagkakataon na binigay sa atin ng Diyos. Tayo ba'y naging tapat? Sumunod ba tayo sa kanyang kalooban? Sa lahat ng mga bagay.
Dito sa Mateo chapter 7, 22, chapter 7, verse 22 to verse 20. Dito natin malalaman kung yung ating mga pinagagawa ay kalooban ng Diyos o hindi. Minsan tayo basta-basta lang gumagawa na hindi naman pa ito kalooban ng Diyos. Tulad ng mga tao rito, that they were sincere. Hindi naman siya nagkukunwari. They were sincere, sabi nila. Sa araw na yon, ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan, gawa kami ng maraming gawang mga pangyarihan? At kung magkagayon na ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. So yung mga sinabi nila, nagpropesya kami sa iyong pangalan, nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan, at yung pangalan, gawa kami ng maraming gawang mga pangyarihan. May pagpanahon na yung mga yun ay umiiral. Yung panahon na hindi pa naipahayag ang salita ng Diyos. Pero obviously, by necessary inference, may mga tao nagpatuloy ng gumagawa nila ng mga bagay niyo, bagamat hindi na pinag-utos ng Panginoon. Kaya bakit sila paghatulan sa mga bagay na tama kung tama ang ginawa nila? Doon po sa English, you will practice lawlessness. Lawlessness. Hindi kayo sumusunod sa aking kautusan, sabi ng Panginoon. So, will be give account. Ano ating what will we give account? Ang ating puso, ang ating kaisipan. Ano ba ang nakalagay sa ating kaisipan? Sa ating puso kanya. Sa 1 Corinthians chapter 4, verse 5, basahin po natin. Ito ang ating mababasa. Kaya huwag muna kayong humatos ng anumang paraan na wala sa panahon. Hanggang sa dumating ang Panginoon, siya nagdadala ng liwanag sa mga bagay na ngayon nakatago sa kadiliman at ibubunyag ang lain ng mga puso. Kung magkagay ng bawat ay isa'y tatanggap ng papuri sa Diyos na nalalaman ng Diyos ang layunin ng ating mga puso. Tayo mga tao, di natin alam yun. Di natin nababasa ang puso at kaisipan ng ating kapwa. Kasi kahit ang pinakamalapit na tao sa atin, di natin alam, iniisip nila. So, ang Diyos, pagdating niya, we will give account sa layunin ng ating mga puso, sa ating mga salita. Minsan, halos lahat ng mga tao, hindi siya nag-iingat sa mga bagay na kailang sinasabi. Pero yung mga bagay nating sinasabi, ito'y hahatulan ng Panginoon. We'll give account of our words. Sa Mateo chapter 12, 36 to 37, subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng pag-uukom ay pananagutan ng mga taong bawat salita na binigkas na walang ingat, sapagkat sa pamagitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka at sa pamagitan ng salita ay mahatulan ka. Kasi hindi natin binibigyan ng kahalagahan ng mga bagay na ating sinasabi. Ang dila ay maliit na bahagi ng ating katawan, pero ito'y nakakalika na malaking sunog, mga kapatid. Yung mga bagay na ating ginawa. Basahin natin 2 Corinthians chapter 5 verse 10 at pwede tayo bumalik sa Old Testament. Sa aklat po ng Ecclesiastes chapter 12. Basahin natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Sapagkat tayong lahat ay kailangang umarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamagitan ng katawan, maging mabuti o maging masama. Our deeds, our hearts, our words, our deeds. At dito po sa ng pag-uukom, bawat tao po'y tatanggap ng kanyang matwid na kabayaran. We'll receive our just reward. Sabihin, dalawa lang po yan. So, sa Romans chapter 2, dalawa lang po yan. Dalawa lang ang pupuntahan ng tao dahil mayroon dalawang uri lamang ng gawa na gagawin ng tao sa harapan ng Diyos. Walang neutral po dyan. Sa Romans chapter 2, 5 to 11, ngunit ayon sa inyong katigasan, ito po ay tumutukoy sa mga Hudyo, at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarilang puot sa haraw ng kapuotan,
at pagpapahayag ng matuwid na paghukom ng Diyos. Kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa, sa kanila na sa pamamagitan ng pagtsatsaga sa mabuting gawa, na naghahanap ng kalulatian, karangalan at ng kawalan ng kasiraan, ay magbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Samantalang sa kanila na makasarili, yung po mga tao makasarili, sarili lang iniisip nila, ano po? At hindi sumusunod sa katotohanan, kundi bagkus ay sumusunod sa kasamaan, ay para sa kanilang puot at galit. Magkakaroon ng hirap at bigati sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng kasamaan, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Subalit kalalatihan, karangalan at kapayapaan sa bawat gumagawa ng mabuti, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. God is not, wala po siyang partiality. At sino ka pa? Dalawa lang po yung sasabihin niya, batayan, di ba? Nagawa tayo mabuti, sumunod sa kanyang kalooban, nagawa tayo ng masama. He's a righteous, impartial, and according to the truth. Ang kanyang kahatulan ay matuwid, walang kinikilingan, at ayon sa katotohanan. There will be no mistakes. There will be no court of appeals. Sa hukuman ng mga tao, nalalaman ng mga tao gumawa ng kaayusan, ng pamahalaan, ng anumang bansa. Dahil ang tao po ay hindi siya sakdal completely impartial and righteous judge. Sila ay nagkakamali. Depende sa pagsuri ng mga katibayan. So maaaring tulad ng mga tao nagkasala, pero mali pala naging analysis mo sa mga inilahad ng mga katibayan sa magkabalang panig. So iaakit sila sa Court of Appeals para suriin muli ang mga katibayan kung tama ang pagkagamit at pagkasuri ng mga katibayan. Because there may be mistakes sa human courts. Divine court will not make a mistake. Walang pagkakamali yan. Dahil unang-una na alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ating ginawa. Alam ng Diyos ang nilalaman ng ating mga puso. Ang nilalaman ng ating isip. Sabi ko nga, kahit ang pinakamalapit sa iyo, hindi mo alam ang iniisip niya. Sa mag-asawa, kayo po'y pinag-uugnay lang ng pagtitiwala sa isa't isa. Pero hindi mo alam ang iniisip ng bawat isa. Diyos lang ang nakakalam no, kapatid. Kaya sila maging matuwid na hukom. At ang mga sentensya rito ay hindi 10 years, 20 years, reclusion perpetua, hindi. It will be eternal sentence. Wala hanggang kahatulan. Will be pronounced and executed. Immediately executory. Wala lang appeal sa pagdating sa Diyos. Kaagad ang ilalagak ang kahatulan. Kaagad ilalagak ang kaparusahan. Dito sa Mateo chapter 25, 31 to verse 34, muli natin basahin mga kapatid at mga kaibigan. Sa Matthew chapter 25, 31 to 34. Kamisan tayo mga tao, minsan nag-uusap kami ng mga kaibigan na nag-abroad. Akala natin, itong mga nag-abroad ay walang ginawa. Pero sila, inamin nila, hindi na silang ginawa. Lalaki at babae. Dahil imposible yun. Dahil tayo kayo maihiwalay sa iyong kasama sa mahabang panahon. Imposible yun. Silang lahat. Doon sa mga kaibigan na kausap, silang lahat. Gumawa sila ng kalokohan. Sabi pati babae kanya. So yun po, ay harapin natin sa Diyos siya. Sa 25, 31, 34. Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kalalatihan, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, sa iyo po sa tron ng kanyang kalalatihan. At titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at kanyang pagbubukod-bukurin ang mga tao gaya ng pagbukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay sa kaliwa. Pagkatapos siya sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, halika kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanglibutan. Sa verse 41,
Pagkatapos, sa kanan yun. Yung kanan, maswerte sila. Bakit? Dadalhin sila sa kaharian. Paano naman yung hindi? Sa verse 41, pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayo mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda na sa diablo at kanyang mga anghel. Sa verse 46, ang mga ito'y mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. So, dalawa lang, eternal life, buwan na walang hanggan. Doon dadalhin ang lahat ng matuwid or eternal punishment. Yun po ang walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Napakarami po ng mga talata. Dito po sa Mateo, chapter 13, verse 43. Basahin po natin. Sa Mateo chapter 13, verse 43. Ito po ang ating mababasa. Ito yung mga sa eternal life. Basahin natin. Na magliliwanag ang mga matuwid na tulad sa araw ng kaharian ng kailang Ama, ang mga may pandinig ay makinig. So sila dadalhin sa langit. Magpakailanman. Paano po yung nasa kaliwa? Eternal punishment. Yun sa Mark, chapter 9. Ito gustong mababasahin po natin. Sa Marcos chapter 9, 43 to 48. Ito po ang magiging kaparusahan. Kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito. Alam niyo kung minsan, nagbibigay po tayo ng excuse na napasubo tayo. Hindi tayo napasubo. Pinabayaan lang natin ang ating sarili na magkasala. Hindi natin pwede nagkamali ka. No, nag-decide tayong gumawa ng masama. Sa Mark chapter 9, verse 43, kung ang kamay mo ay nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na baldado kaysa may dalawang kamay at mapunta sa impyerno sa apoy na hindi mo papatay. Na kung saan ang kayo ng mga uod na hindi mo mamatay at ang apoy na hindi mo napapatay. Kung ang paa mo ay makapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo pumasok sa buhay na pilay kaysa may dalawang paa ka at may tapon sa impyerno. Na kung saan ang kailang mga uod na hindi mo namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Kung ang mga mata mo ay makapagpapatisod sa iyo, dukutin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo pumasok sa kanya ng Diyos na may isang kamata kaysa may dalawang mata na mabubulid sa impyerno. Napaka-graphic po ng mga description dito na kung saan ang kailang mga uod na hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. So yun ang impyerno. Masakit po yun, di ba? Yun ay walang hanggan. Sinasabi lang doon ng Panginoong, alisin mo ang dahilan na ikaw'y magkasala kanya. So, dahil po sa ganitong bagay, at dahil sa tayo pinangakuan, tayo mga Kristiyano pinag-uusapan, hindi lahat ng tao. Sa 2 Peter chapter 3, verse 11, ito ang sabi ni Pedro, yamang nga lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Ano ang uri ng pagkatao na rarapat sa inyo na banal na pamumuhay at pagiging mga Diyos? What kind of people ought we to be? Sa ito'y tumutuloy sa mga Kristiyano. At sa mga hindi Kristiyano rin. Kinakailangan tayo magsisi at sumunod sa Diyos ngayon. Sabi ng Bisaya, karon. Sabi ng mga Kasya, aura ng mga Kastila, right now. Sa Tagalog, ngayon. Dito sa Gawa, chapter 17, bakit kailangan tayo magsisi at sumunod sa kalooban ng Diyos? Dahil may nakatakdang kahatulan na sinasabi sa atin. Ang context po nito, si Pablo po ay nasa Athens at nakita siya ng isang karatula ng mga Diyos na isang Diyos, sa Diyos na hindi namin kilala. At sabi niya, itong Diyos na hindi nyo kilala, ipakikilala ko sa inyo. Sabi ni Apostle Paul. Sa verse 13 hanggang verse 31, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Ngunit niya ipinag-utos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Lahat ng tao, kay Kristiyano o hindi. Sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hatulan ang siyang libutan ayon sa katwiran sa pamagitan ng lalaking kanyang tinalaga.
At tungkol dito, binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao ng kanyang muling buhay siya mula sa mga patay. Obviously, tumutukoy sa ating Panginoon na mayroong guarantee ng Judgment Day dahil ang Panginoon buhay na maguli mula sa mga patay. Na pinakilala siya ay anak ng Diyos na may kapangyarihan. Sa kataasan po ng pride ng tao, kuminsan tinatago natin ng ating mga ginawang kasalanan o dinideny natin na hindi natin ginawa. Hindi mo natin gawin yun. Ito yung maitatago natin sa mga tao. Hindi natin maitatago sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay natin ginawa kahit sa lihim. Alam niya yun. Kahit maitago natin sa mga tao yan, hindi natin maitatago sa Diyos. Sa 1 Timothy chapter 5, verse 24, basahin po natin. Meron lamang sandaling panahon na ito yung maitatago mo, pero di sa lahat ng panahon. Sa 5:24, basahin natin. Ang mga kasalanan ng ibang tao ay hayak. Sabi, may talaga nakita natin nagkasala sila. At nauna sa kanila sa paghukom. Ngunit ang kasalanan ng iba ay susunod sa kanilang roon. Ito yung mga kasalanan hindi naitago. Pero susunod pa rin yan sa araw ng paghukom. Hindi mo pa rin ito maitatago sapagkat lahat ng mga bagay ay hayag sa Diyos. Dito po sa Hebrews chapter 4 verse 3, ito lahat ng mga bagay ay hayag sa Diyos. So bakit natin itatago at i-deny ang ating mga kasalanan? Aharap mo yan sa Diyos. Aharap natin yan sa Diyos pagdating ng araw ng paghuhukom. Basahin natin. At walang nilalang na nakakubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad, hatayag sa mga mata niya na ating pagsusulita, ito sa mga mata ng Diyos. Kaya ang pakiusap ng salita ng Diyos, tayo po ay huwag natin gawin yun. Kailangan kung tayo nagkasala, we should be accountable. So, tanggapin natin na tayo nagkasala, tayo magsisi. Mahirap gawin yun minsan dahil nakakahiya. Pero ang kasalanan ay nakakahiya. Kami siya siguro tinatago natin, pero hindi natin maitatago sa Diyos. So, dahil ngayon makikita natin, ito po ay may epekto sa atin. So, kinakailangan tayo mamuhay ng buhay na naayon sa Diyos, naayon po sa pinahayag ng Diyos. Sa pangalan Pedro, chapter 3:14. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo naghihintay sa mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyo matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Paano tayo maging walang dungis at walang kapintasan? Sa pamagitan ng kung tayo nagkasala, tayo humingi ng tawad sa Kanya. Dilimisin tayo sa ating mga pagkakasala. Ito po ang kainahan natin mga tao. Kasama na ako doon. Kasama tayong lahat. Kuminsan, tayo po yung nagiging hypocritical. Kasi nakatulad nating iba, pero ganun din tayo. So, deep sa Romans chapter 2:1-3, sinabi po ni Pablo, laban sa mga Hudyo, ikaw yung mahatol kanya. Pero ginagawa rin naman yung kanya. Basahin natin. Sa Romans chapter 2, verse 1-3. Kaya't wala kang madadahilan ng tao. Alam natin yung tao na yung mga Hudyo yan. Dahil later on sa chapter 2, sinabi yan. Maging sino ka man na humahatol sapagkat sa paghatol mo sa iba, ay yung sarili ang hinahatulan mo sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ng ganyang mga bagay. Subalit nalalaman pa rin na may hatol ng Diyos sa kanila na nagsisigawa ng ganyang mga bagay ayon sa katotohanan. At inakala mo ba ito ang tao na humahatol sa mga gawa ng ganyang mga bagay at ganyan din ang ginagawa mo na ikay makakatakas sa hatol ng Diyos sa inyo. Sabi nga po doon sa Matthew chapter 7, nakikita mo ang malaking kasalanan ng kapwa mo, maliit ang kasalanan ng kapwa mo, hindi mo nakikita ang malaking kasalanan ng kanya. Huwag po tayo maging negligent at walang pakialam. Yung ibang mga Kristiyano, they want to be saved by the most minimal effort. Ala po nagtatagumpay sa minimal effort. Kaya tayo nagtatrabaho, nag-aaral, o tumutuklas ng mga bagay, hindi tayo magtatagumpay sa pamagitan minimum effort. Kailangan gawin natin ng nating makakaya.
kung tayo po ay gustong maligtas. You should not be negligent and apathetic. Yung apathy, yung walang pakialam. Walang pakialam. May mga tao doon, wala silang pakialam. They don't care kahit anong mangyayari sa kanila. Hebrews 4:1, kaya habang nananatiling bukas ang pangako makapasok sa kanyang kapahingahan, mag-ingat tayo baka sino man sa inyo ay hindi makaabot roon. Dahil wala silang pagmamalasakit sa katotohanan. Nulunod tayo sa verse 11. Kaya't magsikap tayong pumasok sa kapahingahan yun. Magsikap ka niya, hindi minimum effort. Kaya't magsikap tayong pumasok sa kapahingahan yun upang magbabawalang sino man sa pamagitan ng gayong alimbawa ng pagsuway. Dito po sa Hebrews chapter 3, verse 14. Sapagkat tayo nagiging kabahagi ni Kristo kung ating inahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. May mga Kristiyanong may matigas na puso. Matigas na puso na pinatigas ng kasalanan. Mag-ingat tayo doon, sabi ni na sumunod po sa Hebreo, kung may mga Kristiyano may pusong ganun. At kailangan nating paglingkuran ng Panginoon ng ating buong puso. Sincere service sa harapan ng Panginoon. Sa pangalang Korinto, chapter 5, 9-11, nating babasahin. 2 Corinthians chapter 5, 9-11. Ito po ang sinasabi ni Apostle Paul. Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan ng aming mitihin ay bigyan siya ng kasiyahan. Sapagkat tayong lahat ay kailangang umarap sa hukuman ng Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamagitan ng katawan maging mabuti o masama. Yaman nalalaman ng takot sa Panginoon, inikahit namin ang mga tao, ngunit kami ay hayag sa Diyos. At ako'y umaasa na kami ay hayag din sa inyong mga budhingan. So, kailangan natin paglingkuran ng Panginoon ng ating buong puso. Kailangan tayong maging patient. Wait on the Lord. Minsan, pagka tayo po ay dinaya, tayo po ay we are betrayed, tayo po ginawa na mas gusto natin gumanti kaagad. Gumisang kahit namang Kristiyano, gawin ang kailang damdamin. Gusto nang gumanti kaagad. Pero you should be patient. Wait on the Lord. Dahil merong araw ng pagiganti ang Diyos. Minsan, ito ang ating mga pagkakamali kasama ng iyong lingkod. Dahil po ay nagiging nakawalan tayo ng patience. Hindi tayo naghihintay sa Panginoon. Kahit si Sarah, na asawa ni Abraham, hindi siya nakapaghintay na siya magkaroon ng anak. Inaakala niya na sa pamagitan ng kanyang alipin ay magkaroon tagapagmana si Abraham. Hindi siya nakapaghintay sa Panginoon. Dahil may takdang panahon na siya ay maganganak. Bangamat siya ay baog, pero miraculously siya po ay maganganak. At yun ay tinupad ng Diyos. Sometimes you have to wait on the Lord. Sabi na sa James, chapter 5, 7-11. Kaya maging matsiga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hinintay na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. Upang matiyagarin kayo, itong mga una at huling ulan, ginagawa ng Pentecostal ito, ano po? Pero hindi ito literal na una at huling ulan. Maging matsiyagarin kayo, patatagin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Mga kapatid, huwag kayong magbulong-bulungan laban sa isa't isa. Huwag kayong upang huwag kayong mahatulan. Tingnan ninyo, ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pintuan. Mga kapatid, kunin ninyo ang halimbawa ng pagtitiis at ng pagtsatsaga ang mga propeta na nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Tunay na tinatawag nating mapapalad ang mga nagtiis. Narinig na tungkol sa pagtitiis ni Job at siya nakita ang layunin ng Panginoon kung paano ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at pagkamaawain. So we have to wait on the Lord patiently. Vengeance belongs to the Lord, hindi sa atin. Ito ang natural na kaispan ng mga tao. Pag ginawa siya masya, gusto niya gumanti. Lalagay niyang batas sa kanyang kamay. Kahit po sa lupa, meron tayong batas.
Pero ganun din sa ating Panginoon. Siya ang magiganti para sa atin. And He will fully repay. Tignan natin sa Romans chapter 12. Ito po'y sinasabi ni Pablo, huwag tayo magigantihan sa isa't isa. Do not avenge yourselves. Kanya bakit? Merong gaganti para sa atin. Sa Romans chapter 12, 17 to 21. Huwag ninyong gantihan ang sino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, hanggang sa inyo makakaya, ay makipamuhay kayo, sabi rito, hanggang sa inyo makakaya. In other words, kinikilala ng Panginoon ang ating limitasyon. Ay makapamuhay kayo ng at saka kung tayo inaaway. O na mapayapa sa lahat ng mga tao, mga minamahal, huwag ninyong ipagiganti ang inyong sarili. Kundi ipaubayo sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti, akong gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung ang iyong kamay ay magutom, kaaway, magutom, pakainin mo. Kung siya mauwa ang pag-inumin mo, sapagkat sa paggawa mo ng ganito ay mga baga ng apoy ang binubunton mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mga buti ang masama. Ito rin po ay napaka-challenging sa ating mga Kristiyano. Kailangan din tayong maghintay sa mga blessing na darating sa atin. Minsan, nananalangin tayo sa Diyos, sa pag-iisip na kaagad ang biyaya ay darating sa atin. Hindi gano'n. Meron takdang panahon ng Diyos. Sa 1 Peter chapter 1, 3-5, purihin ang Diyos na sa atama ng ating Panginoon Kristo, sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang tungis, di kumukupas, na nilang sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakandang ipahayag sa huling panahon. Yung blessing kumisa na inisip natin ay puro physical blessings. Pero talagang mabuting biyaya ay hindi tayo makarating sa langit. At kailangan tayo maging tapat. Sabi nga po sa Revelation 2 ng magtiis sa maging tapat hanggang sa kamatay, bibigyan ko ng puto ng buhay. Kailangan tayo maging tapat sa Diyos. Bilang panghuli, tandaan po natin, walang sino man ang makakatakas sa katulad ng Diyos. Kaya nagtatanong sa isang aklat ng Apocalypse na sino tayo sa kapatid, na ito inuug na niya sa Matthew 24. Hindi sa Matthew 24, pwede kang tumakas Pero doon sa araw ng paghukom, hindi ka makakatakas. Saan ka tatakas sa mata ng Panginoon? Saan ka tatakas sa kapangyarihan ng Panginoon? Saan ka tatakas? Hindi ka makakatakas. Sa 2 Peter 3:7-9, ngunit sa pamagitan ng ganitong salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy. Ada inilaan sa araw ng paghukom at sa pagdipol sa masasamang tao. Subagat huwag ninyong kaliligtan ang katotohanan ito, mga minamahal. Ang isang araw sa Panginoon ay tulad sa 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad sa isang araw. So, naiinip tayo. Pero hindi naiinip ang Diyos. Dahil isang araw sa Panginoon, ang 1,000 taon sa atin, isang araw lang sa Panginoon. So hindi siya naiinip. Meron siya sariling paraan ng pagtingin sa panahon. Kailangan tayong maghintay. So anong kasagutan niyo sa paanyaya ng Diyos? Tayo po'y manganig sa takot pero hindi tayo susunod sa Ebanghelyo. Tremble in fear and just go away lost. O tayo po'y sundin natin na babala ng Panginoon na tayo magsisi at maligtas. Dalawa lang. What will your answer be? Meron pong awit yan sa ating mga songbooks. Ano po yung uling pagkakataon ko nakarating sa US. Ito yung natutunan ko for the first time. Yung awit, what will your answer be? Yan. In other words, tayo po'y tinatanong ng Panginoon sa araw na ito. Anong sagot mo sa aking mga babala? Anong sagot mo? Kanya? What will your answer be? Dito nga po, saktong-sakto yung lyrics nito. Ano po?
So, 8:37, ito ang aming songbook. Ito po ang aming songbook. Ano po? Ito yung songbook po namin. Songbook namin. Teka, nawala ako na mo. Kita ko na kanina eh. So, ito pong songbook na ito. Bago po ito at maganda yung songbook na ito. Ito ang pinakamagandang songbook po sa lahat ng mga songbook ng mga kapatid. 8:37. Ito po. Tingnan yung lyrics niya. Ano po? Sabi dito. Ito yung lyrics niya. Someday you'll stand at the bar on high. Someday your record you'll see. Someday you'll answer the questions of life. What will your answer be? What will it be? What will it be? Where will you spend your eternity? What will it be? Or what will it be? What will your answer be? The second stanza, sadly you stand if you're unprepared. Trembling you fall on your knee. Facing the sentence of life or of death, what will that sentence be? What will it be? What will it be? In the chorus. Third stanza, now is the time to prepare. My friend, make your soul spotless and free, washed in the blood of the crucified one. He will your answer be. So yun po ang tanong, what will your answer be? I will be prepared or be unprepared. Gusto natin maging prepared, repent, and obey God now. Ito na yung araw ng kaligtasan. Huwag na nating palampasin dahil hindi natin alam ang kamatayan. Alam niyo, noong April 27, I think, nakakalimutan ko na exact date, yung aming pinakabunsong kapatid, bigla siyang nagkaroon ng karamdaman. Biglaan, walang warning, nagkaroon siya ng ruptured aneurysm at sinamatay. Well, unexpectedly, malakas siya. Sa tingin na, malakas. And then suddenly, he died. So, the preparation is now. At huwag ninyong katakutan ng mga pumapatay ng katawan. Ngunit hindi nakakapatay sa kaluluwa. Kundi katakutan ninyo sa makapupuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Yun ang Diyos. Tayo po'y parusahan walang gan sa impyerno. Huwag tayong umurong. Pagsikapan natin na huwag tayong magpatuloy po tayo sa gitna ng ating mga pagkakamali at mga kasalanang ginagawa. Tayo pwede humingi ng tao sa Diyos at mabalik tayo sa Diyos. Dito sa Hebrews chapter 10 verse 21, ang sabi rito ng Panginoon, isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Maybe ngayon pinagtatawanan po natin. Isipin natin, nakarasot tayo sa mga kasalanang ginawa natin. Ngayon lang yan. Kasi makakayag sa araw ng paghuhukom. Sa Hebrews chapter 12 verse 21, sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na tumutupo. So what will your answer be? Yun po ang ating katanungan. So, hanapin po natin yung ano na yan, ano po, awit na yan, ano po, makikita natin. I-mute ko muna. Someday you'll stand at the bar on high. Someday your record you'll see. Someday you'll answer the question of life. What will your answer be? What will it be? What will it be? Where will you spend your eternity? What will it be? Oh, what will it be? What will your answer be? Sadly you'll stand if you're unprepared. Trembling you'll fall on your knee. Facing the sentence of life or of death. What will that sentence be? What will it be? What will it be? Where will you spend your eternity? What will it be? Oh, what will it be? What will your answer be?
repair, my friend. Make your soul spotless and free. Washed in the blood of the crucified one, He will your answer be. What will it be? What will it be? Where will you spend your eternity? What will it be? Oh, what will it be? What will your answer be? Hear the blessed Savior calling the oppressed. O ye heavy laden, come to me and rest. Come no longer tarry, I your load will bear. Bring me every burden, bring me every care. Come unto me. I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear and be blessed. I am meek and holy. Come and trust my might. Come, my yoke is easy. Come, my burdens light. Are you disappointed, wandering here and there, dragging chains of doubt and loaded down with care? Do an only feeling struggle in your breast. Bring your case to Jesus, He will give you rest. Come unto me. I will give you rest. Take my yoke upon you. He will give you blessed. I am meek and holy. Come and trust my might. Come, my yoke is easy. Come, my burdens light. Have you cares of business, cares of pressing debt, cares of social life, or cares of hopes unmet? Are you by remorse or sense of guilt depressed? Come right on to Jesus, He will give you rest. Come unto me. I will give you rest. Take my yoke upon you. He can be blessed. I am meek and holy. Come and trust my might. Come, my yoke is easy. Come, my burdens light. Have you by temptation often conquered then? Has a sense of weakness brought distress within? Christ will sanctify you if you claim His best. In the Holy Spirit, He will give you rest. Come unto me. I will give you rest. Take my yoke upon you. He will be blessed. I am meek and holy. Come and trust my might. Come, my yoke is easy. Come, my burdens light.
batiin po natin ang mga kapatid. Namunang bumati si Agosto 12. Maayong gabi sa tanan, mga igsoon, sa Ginoo. Sabi po niya, magandang gabi sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon. Lorna Mariano David, magandang gabi po, Brad, Lodi, magandang gabi rin. Rafael Ortiz, good evening po. To God be all the glory. John Ocampo, good evening po. Leonito Rolisa, na imbang gabi kada kay amin kakapsat. Ilocano po yan, magandang gabi sa lahat ng kapatid. Nilia Domingo, good evening everyone. Medic Canono, Maya Pabay, kay Katamangan. Jillian Lael, good evening. Nito Lacanlale, good evening po. Jonah Darasin, kay gabi po ay na-graduation po ng anak niya. Sabi niya, good evening po sa lahat, Brother Lordy. Ibanya Senior Sane, good evening po sa lahat. Milana Quinto Garcia, good evening po, Brad. At sabi ni Agosto 12, maraming salamat po sa pangaral ng salita ng Panginoon. You're welcome po, mga kapatid. Ngayon, basta po tayo ng isang awit. My soul in sad exile was out on life's sea, so burdened with sin and distress. I heard a sweet voice saying, make me your choice, and I entered the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. I yielded myself to His tender embrace, and faith taking hold of the Word. My fetters fell off and I anchored my soul. The haven of rest is my Lord. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. The song of my soul since the Lord made me whole has been the old story so blessed of Jesus who'll save whosoever will have a home in the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. How precious the thought that we all may recline like John the beloved and blessed. On Jesus' strong arm where no tempest can harm, secure in the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore.